First Corinthians 16, verses number 5 to verse 11. Share your Bible, please. And the Bible says, verse number 5, Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia. Mura mo po yung kanino ito. So, nakadako mo dito, naluya rin. For I will not see you now, by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. For a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him when with the brethren. Lord, thank you for your word. Give me divine wisdom, Ginoong Diyos, karong nakapunon sa pagwali sa iyong pulong. Amahan ikaw magpanalangin. Thank you for the presence of thy people. And Lord, continue mag-bless each one of us, Lord, in Jesus' name. Amen. So, the message at ito ang iwali, killing the giant. The giant naman. The biblical principles in doing the work of the Lord. The biblical principle in doing God's work. Now, in the work of the Lord, there are so many ways that we can do kung atong nagtawon sa ato ang pamagi. But the Bible reminded us, except a man strive lawfully, so dapat mabuhat nato ang buhaton sa Ginoo base po sa order o sa prinsipyo na giingon sa pulong sa Ginoo. Now, because always remember, we serve the God of order. And dili ka ng tira pasagan. Now, si Apostle Paul here, and then nakakita siya gitawag o great door of opportunity and to serve the Lord. But, ingon siya diri sa verse number 9, but ingon siya diri, there are many adversaries. So, mao na yung realidad. Sa buluhaton na ay daghang babag. Amen ba? So sometimes ang atong nagtalon ang babag na sa gawas. Pero ang babag usay nasa tuwa. Nasa tuwa kaugalingon. So, karong gapon I would like to share no tulo ka butang. Upat ka butang. Mahito mo na ni the biblical principles in doing the work of the Lord. First of all, in doing the work of the Lord, we need to have a vision. We need to have a vision. Naman, ang vision nato, ang pananaw nato, dili sa present but for the future. And now, ang Kristohanon dapat ma-motivate sila and then ma-consume sila by God's love that will need that there are yet filled opportunities that are not yet met. So, kinahanglan ang mga tao sa Ginoo na yung vision. So, even si Apostle Paul sa book of Philippians, wala siya gitawag na kuntinto kung unsa ang iyahang nakakot. But unsa ingon ni Apostle Paul, I have not already apprehended. There is no such thing, ingon ni Paul, na makahimo sa iyaha nga satisfied sa iyahang kinabuhing Kristohanon. So, ang importante sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo na ang kay panglantaw sa una. So, and as we serve the Lord Jesus Christ, we are not establishing our own opinion that we can use in the present. No, atong ginalantaw nga maabot ang panahon, mawala taning kalibutan na establisan na daan sa next generation ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo nga dapat makasubay sa prinsipyo
nagihatag sa iyang pulong. So, here, adunay gitawag vision. Now, ngano man, dili pwede kanang tira pasagad. No? So, and kung sa ka-importante ang vision, kung pa ni King Solomon, without vision, the people what? Perish. So, kung sa'yo paglantaw nimo, we are not looking for what we have right now. So, we are looking for tomorrow, the things to come. Now, ang Diyos, ang gitawag na Lord's faithful worker, and then nagaplano siya, and then nagastrategy siya, miratanaw niya ang umaabot, and then ang vision niya, nga ang iyang expectasyon nga, dili may tabo karon pero sa una. Now, when we look at the vision, wala nato na ina-aplikan, ang atong expectation is dili karon. Ang expectation nato, anong natay vision is ang kaning vision nato para ni sa ugma, and we believe ang moabot mahitabo yun if it is according to the will of God. So, and ang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, dili kay mauni ang akong gusto. No, we need to die daily. We need to submit to the will of God in order na makapot nato ang gusto sa Ginoo, dili nato gusto. There were times we try to serve God na in the way na kung asa ka naging komportable. So remember, we are called by God to serve, and the principles of God must be established, not our own opinion. So, and also ang atong ginalandaw, ang ugma. No? And then we try to look at the future. So, dapat kung magbuhat ka sa bulaton sa iyo, na kay kining ginatawag na vision para sa gitawag na future. And always remember, Paul, wala sa nakontinto sumala sa ginaingon, na nagapahulay siya o what he had already accomplished, king ano man. Pero si Apostle Paul always see more and more the work of the Lord needs to be done. Now, ingon ni Apostle Paul na sa diha na nakakita siya ang gitawag ng opportunity, and wala niya gi-close ang door na enough na ni, mauna ni siya, dapat kanina ni siya. Kung imong makita diri sa chapter 16, sa verse number 9, imong makita ang pulong sa Diyos, for the great door and effectual is open unto me. Ayaw ka kontento kung asa na ka. Keep pressing on. That's why ni Paul, I press toward the mark for the high calling of God. Diba? So, ano man, kay tungod kung masatisfy ka, kung unsa ang imong naabot karon, you do not care for the future. So, and naging satisfy ka na. The Apostle Paul, kung imong makita, and doon na siya, wala siya nagkontento kay na naman. Every day, every hour sa atong kinabuhi, adunay oportunidad kanunay. Although ingon ni Paul, there are many adversaries sa iyang ministry, but he looked at sa ministry, not sa iyang adversary, but he responds it the great opportunity because the doors was open sa iya to minister the gospel. Nakita ni Paul, yes, daghang babag, pero kanang babag iyang pagtanaw oportunidad. No, so, and when Paul says here, for the great door and effectual is open unto me. Ano ba, nakabalo siya. It is God's word, and God will do according as He gitawag will for the Apostle Paul. Now, even the Apostle Paul, there is a thing that ought always to be done. Kung sa may gusto makita ni Apostle Paul, na more souls na wanting to be saved. No, ang makita ni Apostle Paul is dealing to niyang adversaries. Yes, as we serve God, di ba? Gusto na ito buhaton ang katong kaugalingon ng pamagi. Pero dili kinatukod sa Ginoo. There are things na gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa tuwa, di na ito gusto. Pero that is God's will. And so, the Apostle Paul, iyang nakita rin, importante ang vision. Maybe, the soul winning takaroon, maybe next year, God will bless those people na itong nasamyawan. We are not looking for what we can have karon nga present. Ginatanaw nato mo pa, if we stop soul winning, how can we bring the lost souls in the saving knowledge of Christ? When you go out, di ba, karong hapon ang soul winning mo, and then when you go out,
And then there is always opportunity to share the gospel. Doon ay opportunity nga, doon ay maluwas. So, mauna siya nga, kinahanglan ang vision. We need to have a plan ahead. Mauna siya nga, dili ka ng tira pasagad. Atong planohon, atong ampuan, and then tagaan ka sa Ginoo gugma sa pagbuhat sa iyang buluhaton kay karo para makita nato mismo nga klaro nga vision para sa Ginoo para sa ugma ug kana makabot nato kung kita adunay pagtuman sa kabubuton sa Dios. Now si Apostle Paul wala sa ilahin gitinguha that there were more souls to be saved. Once na ang pulong sa Dios masabwag, higala igsoon, pag matanong na ang pulong sa Ginoo, dili ko ta mag-expect na walay result na. There is always a result because ang iyang pulong is kamanan. So now, usahay mauni. It is easy for us to follow sa ito ang prinsipyo. It is easy for us to plan kani-kani, but we forget to pray that God's will must be done. Ang kabubuton sa Ginoo. And usay ginapugos na nato. Kaya nga naman, tanaw nato sa kaugalingon, mauning the best. No, kinahanglan na kay vision, na kay pananawon. Dili ang sakaron para sa uma. So not only we need to have a vision, secondly, karong kahaponon, we need to submit to the Lord's will. Submission to the Lord's will. Now, sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, dili lang kay naa kay vision, dapat naa kay submissive heart. And mo na pinakalisod. Pag ang usa ka leader, pag ang usa ka magtalangad sa Dios, pag naa siya sa mga posisyon, dili niya makita nga masabmitan niya ang kaugalingon sa katong naay authority. And that naay authority is ang Ginoo. So, atong giisabit ang atong kaugalingon diya sa kabubuton sa Dios. So, kung imong makita sa verse number 7, tanawa sa 1 Corinthians chapter 16 verse 7, for I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. Notice what Paul says here, if the Lord permit. Nga naman, nakabalo ang Ginoo, nakabalo po si Apostle Paul that God is in control of our ministry. Ginakontrol sa Ginoo. It's not all about sa ato ang nahimo. It's all about God. So, and ingon ni Paul, kung imong tan-awon dire ang iyang kinabuhi, ingon siya nga, nisabmitar siya diha sa kabubuton sa Ginoo. And then, but kinahanglan nga ang atong plano, ang atong vision, kinahanglan nato, ang gitawag nato dire, ang pagsabmitar diha sa kabubuton sa tuwang buhi ng Diyos. Ingon siya sa verse number 6, and it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. Now, si Apostle Paul, ang ugma, the future does not always come together as we think. It will, our original understanding of God's will for us, as gitawag, may not have been entirely right. Sa'yo makainong tanas, dili mahitabo ba? Kani usay mao na ni. Dili. Usahay dili kinatugod sa Ginoo. Ang atong plano mausab. Ang atong vision mausab. But always remember this, only God open and close the door of opportunity sa atong kinabuhi. He can only intervene and change things we thought are things. Why mao na ni kabubuton sa Ginoo? This and God can change it. Usay gina-close na nato ang door of opportunity kay mauna ni gusto may tabo sa Ginoo, mauna gyud ni. No, sometimes God change it and He ought to fix it because He knows if you are the one who work in the ministry or you allow God to work for you sa imong ministry. Usahay gina-conclude na nato nga Lord, diha na lang ko to, but si Apostle Paul, na siya'y pag-submit diha sa kabubuton sa Ginoo, which is nga maunay dapat mahitabo ug mabuhat sa tinuod nga magbubuhat sa bulaton sa Ginoo. And usahay, we try to plan na ingani buluhaton, ingani akong buhaton sa ministry, ingani.
Pero kung tingala ka man, change man. Because God doesn't want you to do that. So, si Apostle Paul nga naman, ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo sa iyahan sa katagusa ka nato, siya lang ang mo-intervene, siya lang ang makausap. Well, fix na tanan. Na-set na tanan. Anong ma-change na? Kaya tumun sa Ginoo. Gusto sa Ginoo mong matuman ang tanan. Maybe you think that this is the will of God. And then imong gipurso, and then outside of the will of God na dito, the rest of your life you will suffer. Remember, God's will ought to be done. Ang kabubuton sa Ginoo. Now, si Apostle Paul, ang iyang submission to the leading of the Holy Spirit of God. So, dili niya mapugan. Diba? Dili niya kaya kung imong tanawon ng Book of Acts, chapter number 20, palihog lang, Book of Acts, chapter 20. And then, sa verse number 19, beginning verse number 19, ingon ni Apostle Paul, Acts 20, verse 19, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have told you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Tanawa kung unsa sa kasubmissive sa lilig sila. Serving the Lord with the humility of mind, humility of heart, ingon ni Apostle Paul. And ayun siya, the only thing na iyang pagbuhaton, sayon man isulti submission, parang problema, how we can act it. How can we act on it? So, and when the Apostle Paul na iyahang na set up ang iyahang vision, iyahang na set up na ang buluhaton na dapat niya mahimo sa Ginoo, and then another thing na iyang giprepara is to have a submissive heart and minds in doing the work of the Lord. Kaya nga naman, pag dili mo haon sa Diyos ang atong mga buluhaton, wala gihapoy accomplishment. So, ingon ni Paul, only God can give us the original understanding of His will. And kung unsa ang tama para sa Ginoo, and then for His plan for us may change. So, doon ay plano ang Ginoo. Yes, I have told you, wala ko ng plano nga mahimo kong pastor. Wala ko ng andoy nga tawagon ko sa Ginoo nga mahimong pastor. I know it's not an easy thing. Because gusto na ko nga mag-improve ang kaugalingon, there are things that I wanted to do sa akong kaugalingon, but ang Ginoo yung dili ka. Ang pagtuon na to, fix na eh. But listen, God can change it. Nga naman, kontrolado sa Ginoo ka na. So, pwede na ma-change sa Ginoo. Kaya nga naman, siya lang ang makahatag o open o close mga opportunities sa itong kinabuhi. And then He can always intervene and change things we thought are fixed. Matingala ka, kaya nga naman, once si Apostle Paul, ingon siya nga, ang ako ang lakaw, ingon kung si Jonah pa, maadto ko dito, ang kabuton sa Ginoo, maadto sa Nineveh, maadto sa Tarsus, pero dili kabuton sa Ginoo, ipabalik ko dito sa kabuton sa Ginoo, nga maadto sa Nineveh. Usahay makaingon ta na ang pag-submit diha sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, lisod nato na mabuhat kay nga naman usahay ginabaira nato ang ato ang kaugalingon na kahibalo. Pero ang atong wisdom is layo sa Ginoo. Layo ra atong kahibalo sa Ginoo. So as a matter of fact, the Apostle Paul ayahang submission diha sa Ginoo was the leading of the Holy Spirit of God sa iyang kinabuhi. There were times yung ka-fix na ni, okay na ni, mauna yun yung kabuot sa Ginoo, but someday God changed it. So not only we need to submit diha sa kabuoton sa Ginoo, number 3, let us look at here the reality of opposition. The reality of opposition.
That's why even the Apostle Paul, as we go back, there is a verse number sa ito ang text sa 1 Corinthians chapter number 16, verse number 9, for a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Tinuod na, amen? Di po ta magtubos pagpangalagan sa Ginoo kung wala ko'y oposisyon. Depende po sa inyong panglantang. Diba? Adunay pamaagi nato nga diring napita maggrota, pero layo sa pamaagi na gusto sa Ginoo. Gusto nato mga lagad sa Ginoo way sa gabal. Diba? Gusto nato magbuhat sa bulaton sa Ginoo that everything flows well. Anang wala din sa gabal. But whether you like it or not, tingin sa Bible, adunay good adversaries, dunay opposition. Now, look at ginawa the life of Nehemiah when he builded the wall. Diba? Naa si Tobiah, si Sanballat. But tungod sa opposition, and some of them, dunay mga pagbugal-bugal, dunay discouragement na dapat mahitabo sa ilang kinabuhi. But we really appreciate how Nehemiah and the people of God responded to that opposition. And night and day, they worked to build that ginawang wall. Naay mga kaaway, naay tigwardya, ang pikas, naay nagunit o ginagiban, ang pikas na kamot, nagtrabaho. Overtime. So, kung imong tanawon, if you dream, kung nangandoy ka, nag-desire ka, na mga lakad ka sa Ginoo, everything is well, and that is the big mistake, nga gibutang, gi-inject mo sa imong kagalingon, sa imong una-una, nga mga lakad na walay sa gabal, maunay pinakasayop, kay nga naman, if you serve God faithfully, you can encounter suffering, persecution, poverty. But even sa Bible, the trying of your faith worketh patience. Diha nga pamaagi nga magluta. Gusto nato magkinabuhi, haruhay, but God says no. Doon ay realidad sa opposition. But we must accept that opposition as a challenge and not a hindrance. Ato nang gawa ito. Challenge mo na. Kanang wala kay bation niya, wala kay magian na kasakit sa pagpangalagan sino, wala dyan ka challenge na. Pero kung naay sumpak na sa gabal, we need to accept it. We need to receive it. Why? Because we make it as a challenge and not a hindrance. The Apostle Paul not actually, wala siya na-discourage sa opposition. Kanuman, because he realized that the devil's greatest opposition is strength and to the Lord's greatest work. Kung siya na-realize niya, niya Apostle Paul, anong wala man siya na-discourage? Kaya na-realize na ang dako na opposition, gihimo ni Satanas, maunay nagahatag siyang pusong para sa dako na bulaton sa Ginoo. Imagine niyo na. Oh, I always say, mga Sunday school teachers, mga pastor, leaders in bahan, whatever ministry you have, you cannot please the people. Have you expected na kana ma-please siya because you teach them well? Dili ka maka-expect mo na. Kaya naman, naag yun na sa simbahan. Hindi na naman ako isultik, naag yun na. Kapag palo na brother. So, as a matter of fact, naag yun na sa simbahan, pero ayaw himua kana nga tao nga nahimong sa kaban. Because that's the way God produced the strength that you need to accomplish His great work. Sa'yo, ma-discourage mo na, tao, mabuda, pastor. Alin po tao ko eh. Di na doon malikayan, yes. Di doon ay pila ka beses sa buwang kinabuhi na I want to give up. Ako din ako ni kaya nga din na tao. Dili ako ni kaya sa pagpangalagan sa Ginoo. Pero, sige, lagyan ko balik-balik siya.
I say no, but God say yes. Usahay gusto nato mga lagad kanang limpyo na way sa gabal. To release, and how can you grow in serving them? Depende sa response ay magpapagwato. Kung wala kay opposition sa pagpangalagad sa Ginoo, sa ministry nga kung asa ka karon, you're serving, let me tell you this, kung nangalagad ka sa Ginoo, naa kay ministry, and then walay ka problema, let me tell you this, you are serving in the wrong place. Ano man, wala pa'y nakalagad sa Ginoo nga wala gilistingan. Walay nakalagad sa Ginoo throughout sa Bible nga akong gibasa nga wala nasulayan o walay kasakit. Even si Apostle Paul, pila ka beses siya nga nagutang ang iyang kinabuhi sa peligro. Di kakaon, gutom, nangalunod, and then naapay mga kabanay mismo niya nga batok sa iya. Oposisyon sa buruwaton sa Ginoo. Pero kung naay oposisyon, naay sa gabal sa pagpangalagad sa Ginoo, praise God. Why? Because God is working for our spiritual growth. You can never expect that somebody maunay gitawag na makaingon ka nga walay sa gabal, okay kayong kinabuhi Kristohanon, walay problema, walay kabukaton. Ingon pa ni Campbell Morgan, you are serving the wrong place. So, in verses number 7 to verse number 9, unsa may great nga opposition nga istorya ni Apostle Paul din. For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. Ano man, this indicates, ipakita diri nga doon na doon sa gabal, doon na doon hindrances ni Paul. There are circumstances that will not allow us to go forward as we serve God. But I will tarry at Ephesus until the Pentecost. For a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Yes, pag naay daghang opportunity, daghang sa laban. Ayaw na nga, okay na akong kinabuhi. Ingon ni Apostle Paul siyang kaugalingon, in spite sa iyahang pagpangalagad sa Diyos, and then do na gihapoy now. In every difficulty, we can always say, opportunities. Bisag na ay sa gabal, naarag gihapoy oportunidad. In every difficulty, there is opportunity. Now, unsa may ingon ni Apostle Paul sa Acts chapter 19, verse number 20, palihog ato mabihag ng Bible. Acts chapter 19, and look at verse number 20. Ingon ni Paul, Acts chapter 19, verse 20. Many of them, chapter 19, verse 20. So mightily grow the word of God and what? Prevail. Now, in spite of opposition, so mightily the word of God grow, anyone sa Bible, and prevail. Now, tanawa daw sa book of Acts chapter number 6, sa mga apostol si Jesus Christ. Daghan nagbabulbol kay uban wala natiman, and then daghan ang mga oposisyon kay nanuman, daghan kayong mga ministry. Dili na matiman ang uban, batingon sa mga disciples, ay mga igsuon, dili buot ka among biyaan ang pagampo, among biyaan ang pulong sa Ginoo, but we will continue to pray and serve God. We should not forsake the ministering of the word for the sake of mammon. For the sake lang sa inyong gikinahanglan. Oh, as a result of inyong tanawon, there were thousands of people, even the high priest, turned
from gitawang idols and believe the Lord Jesus Christ, kaya naman, wala sila ni undang in spite sa opposition na ilang isagubang sa pagpangalaman sa inyo. Ang pangutanan na mo karon unsa man ang nakahimong babag sa effectiveness nimo sa pagbuhat sa buhaton sa inyo. Dili sa iyon, dili ka makapasangin sa uban. Murag kuan man gud, siya man gud no. Ang great na opposition na atong ginasagubang mismo, ang atong kaugalingon, ang tingunga sa kalibutan, ang bahandi sa kalibutan, even ang atong kagubuton na interes. That's the greatest opposition we face. Kasi gusto sa Ginoo. Now, when that opposition arises, and we can say na, loyal na. Dili na ito makita ang opportunidad to serve, to minister the word of God. Kaya nga naman, ang atong ginatanaw, ang ato ang kalibay. Ang atong ginatanaw, ang pumunsa ang maayon sa tuwa. Oh, thank God that there are opposition that makes us grow and get closer the more niya sila. Murang kanang kung kayo, kanang ato, tungod sa opposition na nagduol tayo sila. Mauna, kung nag-serve ka sa Ginoo, walay pagsulay, kung gusto, sa iyo nga lugar ang imuhang iservisyohan. Remember ba ninyo? Si Jesus Christ mismo, i-persecute siya. Nag-minister siya sa mga pulong, sa iyo, pulong siyang amahan, dito siyang kaugalingon na lugar. But even sa Bible, he came to his own, but his own receiving him. Daghang opposition sa mga eskriba, sa mga bright ng mga tao. But he never stopped because he knows ang iyang gihimo is para sa kaluwasan sa mga katauhan, lalo na sa mga kasasalan. So, ang realidad sa opposition, I'm not saying here that all of you sold out their liman. There are times maybe you are sitting there, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, natandog ka, niuntol ang pulong sa Ginoo, niuntol imong kasing-kasing, and you try to oppose. I don't believe what that preacher said. I don't believe, kaya naman, wala ka na sa Bible, iya naman ang gihimo-himo. Niuntol na sinong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. You oppose what God ought to be done in your life, and then you want to serve God, and then everything is well. You are serving in the wrong place. Because the more you become faithful in serving the Lord, the more God tried you and to make you somebody para mag-grow ka sa iyang buhay. Doon ay reality sa opposition. But how can we handle it? But the Apostle Paul, he trusts God. Saan na ito pag-handle yan? Because God provided anak sa tuwa para mag-grow ka, God can provide also the ways na maluksan na doon ang opposition. Dili katagaan sa Ginoo upang sulay na dili sinungaling. Amen ba? He will always make a way to escape. Sa inyong tali, naging ko Pastor, kanang gusto, naging ko kautan natin. Daghan kayo babag. Kung walay babangkit ka magtulog. Kung may pagsulay, dili maglabo ang mga pagsalig niya sa iyo. Kung walay pagsulay, walay kapikos, walay kalisdanan, dili ma-develop yung mga prayer time sa iyo. Thank God for the opposition. Thank God for the sickness. Thank God for everything because He wants to bring us into the next level of our Christian life. Mao na siya, pag mag-serve ka sa Ginoo, kung nag-expect ka na everything is well, dako na masayok ang gina-check sa pagalingon. Kung kanang mo muna-una, you are starting, kung maabot na pa ng certain circumstansya, i-break na po na ang gapon ng Ginoo. Lord, di ba nag-serve ko? Lord, di ba nato? Remember ba ko sa kway? Lord, nagasipa ka po Wednesday. You start bringing God because you
don't want to receive sa opposition sa imong kinabuhi. We need to have a acceptance sa mga opposition. And lastly, karon nga kapulot, not only the reality of opposition, in doing the Lord's work, there must be a surrendered life and total dedication in the Lord's work. Surrendered life. Are you 100% nag-surrender sa iyong kinabuhi sa pagpangalaga siya? Kung sa'yo po pasabutan ng surrender, Pastor, di na ko na masaktan. Kana mo surrender, kung may mong kag-surrender, pataas na may mong kamot, magaywan mong kamot, surrender ka. You need to allow God na magamit sa imong kinabuhi para sa iyang buhay. Most of the time, we are the one dictating or how many times na ito ma-spend para sa iya. Are we totally surrendering our lives and following God's will? Ang pag-serve sa Ginoo is not a choice. It is the God's calling. And there were times na makaingon ta nga anong wala man tayo desire. Anong dili man mag-grow ang kalayo na nasa itong kasing-kasing sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Because wala na ito, isurrender na itong kinabuhi, and we are lack of dedication in serving the Lord. Kaya kung ang tao dedikado sa pagpangalaga sa Ginoo, rain or shine, kanati ng ulan. Paul had always a desire, kung sa may gitinguhan ni Apostol Paul, naasay tinguhan na dapat makita niya ang buluhaton sa Ginoo nga naay na-accomplish. Mao ba na itong paglantaw? Anong gina-challenge natin mo? To visit, to do soul winning, because you cannot grow in serving the Lord unless you get yourself involved in the work of the Lord. Dili ka magtugo. If you are just sitting there, ano man, ang tao na dili mo surrender siyang kinabuhi diha sa Ginoo, he is not allowing God to take full control of his life. We need to dedicate ourselves kaya naman. Gusto nato gamiton ta sa Ginoo para sa iyang bulaton. Diba? Mao nagingon niya sa Romans chapter 12 verse number 1 and 2. Sometimes dili na ito nakasabtan. I beseech you, brethren. Diba? We need to surrender our life because God wants to use us to accomplish great things for His glory and honor. Wala na silain. Pero dili man tayo surrender, mauna siya, kanilang time gamay akong ihatag sa Ginoo. Kanilang nga panahon akong magahin sa Ginoo. And most of the time, ginakontrol lang nato ang atong pagpangalaga sa Ginoo. Because wala tayo total nga pag-surrender sa atong kagalingon o dedikasyon na para gamiton ta sa Ginoo para sa kinayan. Kung sa'yo gusto makita ni Paul, the work of God to be done. And it must be well done. Ang gusto ni Paul na everything may tungod sa Ginoo. Adunay accomplishment, asa lang na magsugod kung kita mo surrender sa itong kinabuhi sa pagpangalaga sa Ginoo. In the book of Galatians chapter number 9, chapter 6, verse number 9, even sa Bible, Galatians chapter 6, look at verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. There must be a total surrender of our lives in serving the Lord. We should not allow anything, dili na tutugutan ang sirkumstansya, dili na tutugutan ang gitawag nato diri nga
sirkunstansya nga mawala sa ato ang kainiton o sa atong commitment sa pagpangalaga diyan sa Ginoo. Diba? Dali naman kayo mangitag rason nga dili ka maka-serve sa Ginoo. Basta ang dali pero ayaw tuguti ang kanang sirkunstansya nga maunay mulusaw sa kainiton o sa kalayo nga naa sa imong kasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo. But himuha ka ng sirkunstansya nga imuhang strength na para mabuhat nimo ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa imuha, because God has a specific plan, has a purpose for each and individual life. Gusto niya nga naa kay mabuhat para sa iya. That's why it shall never stop. Because for in due season we shall reap if we faint not. Now don't allow that circumstances to hinder the progress of your Christian life, the progress of the work of the Lord. So how can we do that? We need to surrender our lives and allow God to take control sa atong kinabuhi. And then God will say one day, well done. Usahay ang sirkunstansya, himuon nato na rason. Ulang man, I will not go to church. Oy, sakit man akong hawak. Dili sa siguro ko kakuan doon tuwing. I'm not saying because I am a preacher. Pero kitang tanan ang alaga sila. Ayaw mo ang rason kanang gamay ng sirkunstansya. Kanang gamay nga panalangin ng ipatagang ka sa Ginoo and then you forget your obligation with Him. God bless you. Praise God. Don't make it the reason that you cannot serve God. Yesterday, kampante kay ko kay murang alitiwan. Within this week, kaupat ko nakapahilot. Victor na siguro may din ako sorting. Ato ni sa RR, ito yung nagsuwiling. Ang pati, abin ako makanao ko ka ng grade-grade ako, napatay ko lang magkakong binakwan na mga magtiguan o 80 anyos. Still not on doors, nakashare ko sa baba, yung ko sila. Kurang di na ko kaya. Malumitan ko sa baba. Pagkamot nila, yung ko yung brother dyan, ako dito pangihilot na suki ni Brother Elmer. Kaya magpakulatan ko sila. There are circumstances ato ginamuna-muna na makaimunta enough na rason niya sa Ginoo. Pero ilang dumi, walay circumstansya, walay utang na dapat na ilmong na mahimong baba sa Ginoo. O siyang pagpakalagan nato sa Ginoo. Kaya ang pagpakalagan usang kadako ng oportunidad gihatag sa Ginoo sa imong sa buwa. Serving the Lord, doing the work of the Lord is not a burden. It is a blessing to be part of work sila. We can see people how many years in serving the Lord, wala sila nag-grow. Why? Because they try to excuse themselves when it comes to doing the work of the Lord. How can you know? Ang dili makupulya na pastor. Pero kung surrender, totally surrender ka sa Ginoo, na kay dedication, wala kay lain na dapat makita is the accomplishment of God's plan. Lord, gamitan ko kay naa kay katuyuan anong giluwas ko niyo. We never allow, remember this, kay ano man, ang buluhaton sa Ginoo, ang pinaka-main na obligasyon nato sa Ginoo is mao ang pagdani o pagdalaw ka lang. Ayaw ganun niya, wala. That's why we train sa ito ang mga kabataan, doing soul winning, because that is the heart of the church, ang soul winning. If we lose that heart sa soul winning, sa mga kalag, na saot na lang. Sa buluhaton sa Ginoo as I close, doon ay mga butang na gusto mahibalaan sa Ginoo or gusto mababuhat sa Ginoo sa tuwa. Pastor, sa mga kung gikinahanglan na para makabuhat ko aning buluhaton sa Ginoo.
Dunay giliman ang Ginoo, and I will close this. Unsay giliman sa Ginoo sa doa? Number one, ato ang oras. Our time. Daghang bulaton sa Ginoo ingon nga ang oras din. Our time. Kinahanglan atong i-share ang ato ang oras bisan pa man unsa ta kabisi. Amen ba? We need to give time for God no matter how busy you are. Stop spending time on your own interests because one day regrets always come at the end. Oras. Magahinan nimo mag-atong silingan, magahinan nimo ang imong laan, magahinan nimo ang imong outing. How about the time that you ought to spend for God? Amen. I'm not gitawag hurting you, but God wants you to be awakened out of your sleep. Kasi nakatulog na ta. Diba? Just try to imagine. Kung siya dapat na to, di ba datay dapat oras na mahimo na maka-accomplish ang buragon siya? But what we always say, I don't have time. I'm busy. God's people wake up. Because God gave us all things to enjoy, and God gave us a time that we could spend to do the ministry that He called us to do. And then, kung sa may gusto sa Ginoo, not only our time, connecting ourselves with people. Because God's ministry is people. Naman din tayo mga tao din ganahan, di ba? Pero kung nakalagad ka sa Ginoo, you ought to do that. To connect with people. Because God's ministry is people. Namay raman ka din, pero dilipod-talipod o kumenta sa mga tao kami ng ganahan. Pero kinahanglan mo buhaton because that is our ministry. I always told my wife, you need to connect with people no matter if they are hate you or not, they like you or not, because our ministry is people. Diba? Ano mabuhat mo na? Because you are not doing it to please that person. We are doing it because that is the way God wants us to do. Because that is His ministry and not ours. Ay kung ako'y papilingon, anong bukso man ako ang papilingon? Anong kinangan ako ng buhaton? Maubigiliman siya. It is not an easy thing to deal with people. But remember, our ministry is people. Kinahanglan mo communicate ka. That's why kinatudluan ka mo, kinahanglan ka mag-visit mo para makabalo mo communicate, maka-istorya sa tao. Kaya diri sa simbahan, seldan na magkaayo na rin, ay kumusta na. That's why we have visitation. Mo-connect na sa ilahan. Whether they like it or not, we are not doing it for them, but we are doing it as the Lord wills for us. Lisuda po na pastor, lisod yun kung dili ka kung itawag sa Ginoo sa pagpangalaga niya siya. Ingon sa Bible, 1 Thessalonians chapter number 2, and then we will close 1 Thessalonians chapter number 2. Look at verses number 8 to verse number 9. Then, ang manata, 1 Thessalonians chapter 2, verse number 8 and 9. Ingon sa Bible, 1 Thessalonians 2, verse 8 and 9. So being what? Affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, notice this, but also our own souls, because we were what? Dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail,
for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of Christ. If you love God, you will learn to love His people. Uy, Pastor, di mo po ganahan siya. That is God's people. Sama ni Apostol Pablo, naabatay vision para sa bulatot sa iyo. Naabatay submissive heart diyas kabuoton sa Ginoo. Gidawat ba nato ang realidad na adunay sa gabal, pero dili sa gabal apan oportunidad na mas mag-grow tayo sa Ginoo? Aduna ba'y pag-surrender sa imuhang kinabuhi o dedikasyon sa pagpangalaga sa Ginoo? I hope binaanggi ani ng prinsipyo sa Bible sa pagpangalaga sa Ginoo. Ma-realize nato, we serve God and not man. I hope nato ma-realize. We are serving God. We ought to please God and not to please man. Ayaw sunda, bumunsa mas tanaw ni mo maayo, no? Sunda ang kabubuton sa Ginoo kay mao na dapat ito. Maybe natingala ka, nag-serve ka sa Ginoo for how many years and still you are not growing. Simple lang. Because dili ka gusto o posisyon. Dili ka gusto nga kanang masakitan ka kung naanak sa bulaton sa Ginoo. Ang gusto lang nimo casual, mag-serve ako sa Ginoo, matulog simbahan, and then nagasimba bitaw ko. Kaya nga naman, kung maapil ko sa bulaton sa Ginoo, dakan kay samot, dakan kay oras, pero ang Ginoo nagdimay sa oras. There were times makaingon ka na, Lord, ikaw na'y bahala. Pero wala, kaya po nato i-surrender ang atong ginabuhi ka siya. Di ba, ikaw na'y bahala, Lord. But we never take a step. Lord, I will surrender my life diyan sa imo nga. Habang mabuhi pa ko, habang napay opportunity, give your time for the work of the Lord. Because one of these days, pag puhawag ta sa Ginoo, we can hear a wonderful words of Jesus Christ. Well done, the good and faithful servant. So, one of these days, I'm saying sa mga kabataan, as a great soul winner of this church, na naman, na sila training kayo pala. Nakasami ako dito sa plaza. They were proud. They will love to share the word of God. And one of these days, ilang mapasa, makaog yun na itinuot na bulaton sa Ginoo ang pagtanong sa iyang pulo sa kasing-kasing sa mga katao. Kung sa ikikinahanglan, surrender sa imong kinabuhi, dedikar sa imong kinabuhi, Lord, use me sa imong gusto na pamaagi kung dili ako gusto. Mahindog ka, balingog dalayon, kung mahindog ka, and Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, for allowing us to learn